Ngayong araw nga guys ay samahan nyo kami sa aming unang subok sa pagluluto ng beef broccoli. Hi guys! Magandang araw! For today's vlog ay si Daddy nga ang in charge sa pagluluto ng aming ulam. Nung nakaraang vlog ko nga ay nabanggit ko na bumili kami ng gulay na broccoli para sa pagkain ni Yael. Medyo madami nga ang nabili ni Daddy, kaya bumawas lamang kami ng para kay baby. At yung natira naman ay ilalagay namin sa binili kong karning baka nung ako ay namalengke. Nabanggit ko nga rin sa vlog ko na medyo nagulat kami sa presyo ng gulay na ito. Ito kasi yung unang beses na bumili kami nito. Nung tumingin kasi kami sa supermarket, ay mababa na ang 200 pesos. Kaya sabi ko kay Daddy, ay tumingin siya dito sa malapit na palengke sa amin. Ang sabi ko pa nga mga mi, ay baka makakabili lamang siya ng halagang 50 pesos. Ay wala palang ganun mga mi, charot. Pero nakabili naman siya ng mas mababa na presyo compared dun sa nakita namin sa supermarket. Sa halagang 100 pesos kasi dito sa palengke ay malaki na yung nabili ni Daddy. Madami na nga yung nagawa kong pagkain para kay baby. Tapos yung iba naman ay nagamit namin para sa aming ulam. Yung ganitong recipe kasi para sa akin ay kailangan muna ng budget bago lutuin, lalo na sa araw-araw na ulam. Paano naman kasi pati nga ang karning baka ay medyo mataas din ang presyo. Sa tunay nga ay nakakakain lang talaga kami ng ganito kapag may mga event kami na pinupuntahan. Akala ko nga din ay mahirap itong lutuin pero kayang-kaya naman pala kahit nasa bahay lang. Pagkatapos nga ni Daddy na mag-prepare ng mga ingredients ay nag-umpisa na din siyang magluto. Naggisa na nga siya dyan ng luya at sibuyas. Yung puting sibuyas nga ang kanyang ginamit. Tapos nung medyo nagisa na ito ay inilagay niya na rin yung marinated na karning baka. Cornstarch, toyo at konting beer nga ang inilagay ni Daddy sa kanyang pagmamarinate ng karne. Akala mo naman talaga alam na alam yung pagkakasunod-sunod ng pagluluto mga mi. Pero sa totoo lamang ay kay panlasang Pinoy lang kami kumakapit. Charot. Kapag kasi may mga bagong recipe kami na gustong matikman ni Daddy ay palagi lang kaming nanonood sa social media kung paano ito lutuin. Kung nung unang panahon nga mga mi, sinasabi nila na bago kayo mag-asawa dapat marunong kayong magluto. Pero ngayon ay madali na lamang basta kumpleto ang kailangan at ingredients maluluto mo na yung akala mo ay sa labas mo lang matitikman. Nung medyo malambot na nga yung baka ay inilagay na rin ni Daddy yung gulay na broccoli. Palalambutin nga lang ito ng konti. Tapos nung mga oras na ayan ay medyo nag-adjust si Daddy sa lasa kaya naglagay muna siya ng konting paminta pa. Maya-maya nga lamang ay luto na ang aming ulam. Aba, pagka ganitong mga ulam, bukod sa kanin, ay masarap din na may kapartner na malamig na soft drinks. Lalo na nga at mainit na ang panahon. Aba, ay tunay nga nakasarap ng luto ng aming Daddy. Lalo na nga at alam kong niluto niya ito ng may pagmamahal. Charot! Kilig yarn! Nung isang araw nga din ay nagkaroon kami ng bisita dito sa bahay. Kaibigan ko nga siya sa napakatagal na panahon na. Isa kasi siya sa mga naging malapit sa akin sa dati kong trabaho bago ako bumalik sa pag-aaral nung college. Halos ilang taon nga din kami na hindi nagkita. Madalas nga lamang ay nakakausap kami sa chat. Kaya nung nagkita kami ay napakadami naming kwento. Palagi din naman kaming nagkakausap pero iba pa rin yung kwentuhan pagdating sa personal. Ngayon nga lang din niya, unang nakita si baby, ang happy nga ni Yael. Akala mo ay palagi siyang nakikita. Hindi man lamang ng iba ang bata. Masarap lang din sa puso na may mga kaibigan tayo na nakakaalala pa kahit ilang taon na hindi nakikita. Tulad nga ng kaibigan kong ito, kahit ilang taon na ang nakalipas at hindi na nga kami nagkakasama ay parang wala pa ring pinagbago. Sana nga lahat ng mga nagiging kaibigan natin noon ay ganito. Sa tunay kasi, lalo na nga kapag ka sa isang trabaho, pag umalis tayo, minsan may mga nakakalimot talaga. At hindi naman yon maiiwasan. Syempre, may mga kanya-kanya na ding buhay na dapat paglaanan. At may mga bagong darating na rin na kaibigan. Swerte na nga lang kapag ka sa paglipas ng panahon ay nandyan pa rin sila at tinuturing ka pa rin nila na kaibigan. At ayun lang po for today's video. Salamat ho!